pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. All they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dream is the open door. People need the Lord. People need the Lord. Then we realize people need the Lord. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. Then we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Amen. Salamat Sister Joy sa imong gikanta. Na-bless ba ang tanan? Say amen. People need the Lord. Ug mao na mga higala, ang kinahanglan nga ma-realize nato nga ang gikinahanglan sa mga tao, the greatest need of the people is not money, but the Lord. Mao na kita sa mga saved nga mga tao, ang dapat ihatag nato sa mga tao na ang gospel sa ato ang Ginoong Hesukristo. So we should be busy, no? Giving the gospel of Jesus Christ to the people around us. Salamat sa Ginoo katong last month we're doing saturation diri sa usa sa mga lugar sa Santo Tomas, and buhaton na po nato na mga higala karong bulana basin sa katapusan. Mag-saturation na po ta sa lahi na po nga purok or sa lahi na po nga area mga igsoon diri sa Santo Tomas aron nga matagaan natog opportunity ang mga tao nga mudawat sila kay Hesukristo. Amen ba? Amen. So thank you Sister Joy once again sa imong gikanta. Anda na bang tanan nga maminaw sa pulong sa Dios? Ayaw mo katulog ha? Don't sleep
Tungod kay sayang ang imong pag-anhi mga higala kung matulog ka. So please do something. Kung ikaw katulgon ka, maybe mutindog ka or mag-inom kag tubig, whatever. Just mangitag pamaagi nga dili ka makatulog o kaning imong pagpaminaw sa pulong sa Dios dili siya maputol. Aron nga iniguli nato natay mabaon, natay madala. Amen. Dili lang taingon nga naganhi og simbahan unya inig human sa ato ang simba naguli ta nga wa gyud ning sulod dinhi sa atong hunahuna mga igsoon. All right. So karong hapon ako'y hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog. Diri sa Joshua chapter 24. Joshua chapter 24. 24 is the last chapter in the book of Joshua. Kani nga kapitulo si Joshua nagtigom sa mga katawan sa Dios, naghatag siya og final nga remarks or final nga instruction sa mga katawhan sa Dios. So he was dying during this time. Unya na siya giingon mga higala sa mga katawhan sa Dios. Now I believe kaning iyang giingon sa mga katawhan sa Dios kaniadto maupod ni mga higala ang mensahe sa Dios para sa atong tanan sa atong panahon. Amen. Ang pulong sa Dios tanawan ninyo nagingon diri sa ato sa Joshua chapter 24. Kung naana mo sa amen. Isa lang ka bersikulo. Now I hope nga kung ato aning mabasa mga higala natay ma-realize ani. Gingon mga higala sa Joshua chapter 24 in verse number 20, the word of God says, if ye forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you after that he hath done you good. Kung kamo magsalikway sa Ginoo og magalagad og langyaw nga mga dios, nan siya muliso og magpasakit kaninyo og mag-ut-ut kaninyo human nga siya mibuhat og maayo kaninyo. Our message this afternoon is entitled The Danger of Deserting God. The danger of deserting God. No? Delikado dining talikdan nato ang Dios mga higala. The word desert means ang pagtalikod kanang talikdan nato ang Dios. Magampo sa ta before ta niyo magpadayon. Father in heaven, I pray nga i-bless ka nga mensahe karon ug nagaampo ko nga unta ang kining mensahe nga akong ihatag sa imong mga katawhan karong hapon mahimo kining panalangin sa ilahang kinabuhi. Give us an understanding and give us, Lord God, an open heart, a teachable heart, Lord, to receive your message in our life today. Father, give me wisdom as I speak today. Dili nako ni mahimo Ginoo ang pagwali sa imong pulong kung dili ko nimo gamiton o kung dili ko nimo punon sa imong balang espiritu. Amahan, among itugyan ang kining tanan diha sa imo. O kining tanan, Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. The book of Joshua is the story of victory under the leadership of Joshua. Now, sa panahon ni Joshua, may kasadya nga siya ang nangulo or ang nagdala sa mga Israelites, nakuha nila ang promised land. They saw God's power in Jericho. They received their inheritance. Nadawat nila ang ilang mga panulundon. Unya, nakatilaw sila sa kaayo sa Ginoo. At the end of his life, gitpatawag ni Joshua ang tanang mga Israelita, tanang tribe sa Israel. Ug naghatag siya og farewell charge sa ilaha. Gipahinumduman ni Joshua ang mga katawhan sa Dios dinhi nga ang Dios maayo kayo siya sa ato. Pero giingnan mga higala ni Joshua ang mga katawan sa Dios kung inyong isalikway siya mo turn against sa inyo ha. Ang Dios mo pasakit siya sa inyo ha. Human nga siya nagbuhat og maayo sa tua.
So in Joshua chapter 24 verse number 20, makakita ta og tulo ka serious nga kamatuoran. Og ang kaning kamatuoran mga igala nga atong makita diri is a form of warning and a reminder para sa ato nga mga Kristohanon. This is a warning for Israel sa unang nga panahon and a warning for us today. So kung ikaw save ka, unya nakakaroon na buhi nga panahon, kining warning mga igsoon para pud ni siya sa imuha. So tanawon nato may gala ang the danger of deserting God under three headings. So tulo ka butang atong pagahisgutan karon. Una sa tanan, makita nato diri may gala gingon diri sa pulong sa Dios in verse number 20. Tanawan ninyo in verse number 20. Ang pulong sa Dios nagsulti, if ye forsake the Lord. So, ang point 1 nato karon is the folly of forsaking God. Ang kabuang sa pagtalikod sa Dios. The folly of forsaking. Higala sultian ta mo, it is foolishness to forsake the Lord who has been so good in your life. Amen. Ang Diyos mingluwas sa Israel gikan sa Ehipto. Siya ang nag-abri sa pula nga dagat. Siya ang naghatag sa ilaha og mana sulod sa 40 ka tuig nga tuwa sila dito sa kamingawan. When they asked the Lord for meat, God gave them quails. Ug nakakaon sila og karne while they were in the wilderness. Sa diha nga sila walay mainom nga tubig, God provided them water. Amen. During that 40 years of wandering in the wilderness, God has been so good to them. Sa diha nga gi-persecute sila sa mga Egypt may gala, God delivered them. And God protected them. God sent plagues for them. Para sila mga igala makagawas dito sa Egypt. After receiving all this, the question is, why would they forsake the Lord? Dabay rason nga dapat nila isalikway ang Dios human nga gibuhat ni tanan sa Ginoo sa ilaha. Jeremiah chapter 2 verse 13, atong basahon kadali. Gingon mga igala, diri sa Jeremiah chapter 2 in verse number 13. The Bible says in verse number 13, kaya ang akong katawhan nakahimo og duha ka dautan. My people have committed two evils. Unsa man na? Ang una mga igala, they have forsaken me, the fountain of living waters, ug misilsil sila og punduhanan sa tubig, buak nga mga punduhanan nga dili makapundo og tubig. Mao na ilang ikaduha mga igala nga sala. Ang Dios mga igala nagsulti sa iyang mga katawhan, nagbuhat sila duha ka dautan sa ako. Una gisalikway ko nila nga mao ang tuburan sa kaning buhi nga tubig. Ay ikaduha mga igala naghimo sila og kanang lain nga kaning usa tawag gani gigon diri no, naghimo sila og kaning lain nga tuburan, misilsil sila og punduhanan sa tubig, buak nga mga punduhanan nga dili maka-provide, dili maka-supply og tubig. In other words, mga igala, ang source sa ilahang kinabuhi, ang source sa ilang kinabuhi mga igala, ilahang gisalikway. Ang katong source sa ilang kinabuhi, ilang gisalikway. Naghimo sila lahi mga igala nga source sa ilahang kinabuhi. Nga dili maka-provide o kinabuhi o dili makahatag o kinabuhi sa ilaha. In other words, gisalikwan nilang Dios unya naghimo sila mga igala og lain nga Dios sa ilang kinabuhi. So tiyan ta mga igala, kabuang gyud sa usa ka Kristiyanon kung talikdan niya ang Dios nga naghatag sa iya sa tanan. Wala ba mo kay balong may gala nga ang tanan nga naa diha sa imuha, ang Dios ang naghatag ana. Including ang kanang kinabuhi,
nga imong gidala karon. So kabuang sa ibuhang kabahin nimo kung ang kanang source, kanang tuburan, imuha pagid na siyang isalikway. Nakaibalo ka, siya ang reason nganong ikaw buhi ka karon. Isalikway nimo siya, unya ilisa nimo siya og lahi nga butang nga dili makahatag og kinabuhi sa imuha. Amen. Hebrews chapter 3 verse 12 giwarningan ta dinhi may gala, this is a warning against departing from the living God. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato in Hebrews chapter 3 verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, tanawang sunod, in departing from the living God. Ikson ayaw gid mo og ayaw ninyo biyae ang buhi nga Dios. Kay siya mga igsoon ang tuburan sa kinabuhi. Kay balo ba ka nganong naa kay mga butang karon diha sa imong kinabuhi, nay mga butang nga imong na-enjoy karon is because of God. Tanan nga naa sa imo ron siya ang naghatag ana. Unsay makita nimo nga naa dira karon sa imo, ang Dios ang naghatag ana igsoon. Busa usag gyud kaayo ka kabuang kung ang kining Kristohanon iyahang talikdan ang Dios. Amen. Ang Israel nakasinati sila dako kayong panalangin. Giluwas sila gikan sa Ehipto. Gibahin ang dagat nga pula. Gihatagan sila mana. Gihatagan sila giyuta. Kisa siya gitagaan kag giyuta sa Ginoo. Human anang tanan mga igsoon, nganong talikdan pa gyud ninyo ang Ginoo? Di ba walay rason nga dapat nato talikdan ng Dios? Kung ang tao muhawa gikan sa tinubdan sa tubig nga buhi, unsaon niya pagbuhi? Unsaon niya pagkabuhi? Mabuhi pa ba ka kung muhawa ka gikan sa tinubdan sa tubig nga buhi? Sama ra na mga higala sa pagbiya sa tinuod nga pagkaon, unya mga igsoon, gipili nimo ang bato aron maoy kan-on nimo. Amen. Ang pagkaon sa kinabuhi nga mao ang Dios, dili nato mga higala salikway, dili nato siya ilabay. Kay mao man siya ang hinungdan nganong kita nakasurvive ta. Nganong naapata karon. Nganong nabuhi ta. Nya karon ato siyang isalikway kay gusto nato siya ilisan og lahi nga butang. Sulay kaon ng bato. Para sa gingon ni Satanas kay Kristo. Kanang bato himong tinapay. Higala di na nimo makaon ng bato. Sulay kaon ng bato mamatay ka mga higala. Yet nay mga uban nga mga Kristiyano karon mga igsoon nga mauna ang ilahang gibuhat nila. Igsoon mga Kristiyano nga naa diri karong hapon. Pangutanon ta mo, have you tasted God's goodness? Kung natilawan nimo, nasinati nimo ang kamaayo sa Dios. Ayaw siya isalikway. Ayaw talikod sa iya. Ayaw distansya sa iya. Bisan pa unsay mga nahitabo diha sa imong kinabuhi o unsay mga kaagi nga naagian nimo mga higala diha sa imong kinabuhi, there's no reason for you to forsake the Lord. Because He has done good in your life. Daghan siyang mga nahimo nga maayo sa imong kinabuhi. Amen. To forsake God for the world is foolish mga igsoon. Kanang isalikway nimo ang Dios para sa kalibutan, usag na kakabuang. Isalikway lang nimo ang Dios kay naibog ka aning mga butang sa kalibutan. Gusto ka maglingaw-lingaw diri sa kalibutan, mao nang isalikway nimo ang Dios. Higala, that's foolishness. Daghag mga Kristohanon karon matawag nato mga buang nga mga Kristohanon. Nganong giilisan nila ang Ginoo sa mga butang diri sa kalibutan? Nabay rason? Valid ba?
Angayan ba nga ilisa nato ang Dios, ipagpalit nato ang Dios sa kalibutan? Pero ngano man nga nay mga Kristiyan gipagpalit nila ang Ginoo. Kay gusto lang sila matagbaw sa ilang unod. Mao lang ba na ang giapter sa uban nga mga uban nga mga Kristiyanon unta sa imuhang kinabuhi, dili unta kana ang imong giapter. Ayaw tagbawa ang imong unod diri sa kalibutan, kay dili ka man iya sa kalibutan, igsoon iya ka sa Dios. Wa ninyo na realize nga samtang naa ka diri sa kalibutan, ikaw gibantayan ka sa Dios. The world is a dangerous place. Walay safety diri sa kalibutan, yet God protected us. Di ba? Sa diha nga na kay panginahanglan, ikaw mga igala, gitabangan ka sa Diyos. He provided your needs. Nganong naakaan ng mga provision karon? Because of God. It's not because of other people. It's not because of your own effort. It's all because of God. Musa usag yun ka kabuang sa part sa tao kung isalikway niyang Diyos. Kay gusto lang siya may gala mo go after atong mga butang nga gusto niya maangkon sa iyang kinabuhi. Pero ang tinubdan, ang kaning fountain of life, gisalikway nila. Higala paminaw, kung naay lugar nga way tubig, ya kay balo kung may gala nga, kaning dapit diri, maulang yun ni ang naay tubig, di na kumuhawa ng lugar na. Kay nagkibalo ko, kutob na ako ng lugar na, mabuhi ko. Pero kung biyaan ako na, nyawa na ko ilay makita mga igala, bisa magkalot pa ko, mama na itong gibasa ka ganyan, di ba? Mangita kog lahi, magkalot kog yuta, para mga igsoon, nga mukuha og ka ng supply tubig dira. Yun niya, gingon sa Biblia, pero dili makasupply og tubig. Di ka mabuhi igsoon. Pwede mangutana, kung wa jud kay makita nga tubig gikan sa lahi nga dapit, unya dito lang gyud ang lugar nga nahibawal-an nimo nga naay tubig, unsay buhaton nimo? Later, dili ba mo balik yapon ka dito? Busa ayon na mo og kanang hawa, ayon na mo biya diya sa Ginoo kay siya ang fountain of living water. Kutom na ka diya duol sa Ginoo, di ka mamatay. It's very sad for other Christian mga igala nga ilahang gi-forsake ang Dios. Kay naa na sila lain nga butang nga gikalingawan diya sa ilang kinabuhi. Look at Moses. Dili ba gisulti mga igala sa pulong sa Dios that Moses chose. Yes, he rather chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Higala ang kalingawan diya sa sala kaysa makadyot lang nga panahon. Naanay ka ng expiration date igsoon. Dili na maglas hangtod sa kangturan. Dili na ingon nga magdugay. Ma-enjoy lang nimo na sulod sa pila ka tuig. But the time will come mga igala nga mawala ang pleasure ana. Ang pleasure mailisa na nagpressure. Unya ang pleasure mailisan later og pain. Mo na mas gipili mga igala ni Moses nga magantos na lang siya uban sa mga katawhan sa Dios. Kaysa kanang lingawon niya ang iyang kaugalingon diha sa sala nga sa makadyot lang nga panahon. Moses said, in other words, he said, I cannot afford to forsake the Lord. He's done so much good in my life. Siya ang reason nganong buhi ko. Siya ang reason nganong wa ko gipatay ni Paraon. Siya ang rason nganong naa ko'y kagawasan karon. Ngano man nga biyaan ako siya para lang sa mga temporaryo nga kalingawan,
Kana ang ginapili sa mga Kristiyano karon, ang ilang ginapili ang mga temporaryo lang nga kalingawan sa ilang kinabuhi. Higala, let me remind you nga ang tanan nga butang diri sa kalibutan lumalabay lang. Heaven and earth will pass away. Temporary lang ang tanan nga butang diri sa kalibutan. Busa, i-encourage tamong tanan mga igsoon, ayaw ninyo talikdi ang Dios, ilabin na kung ikaw gipanalanginan na sa Ginoo. Because to forsake God for the world is so foolish. Ang kalibutan muhatag lag temporaryo nga katagbawan sa imuhang kinabuhi. Pero ang Dios muhatag siya walay katapusang katagbawan sa imuhang kinabuhi. Tanawa, basahon nato para makita ninyo sa Bible. Psalms chapter 16 in verse 11. Gingon sa pulong sa Dios, Thou wilt show me the path of life. Notice ha, the path of life. In thy presence, unsang sunod? Is fullness of joy. Diha sa iyang presensya, ang kinatibukan sa kalipay. At thy right hand, tanawa, there are pleasures, unsay sunod nga mga pulong? Forevermore. Gusto ba mo matagbaw? Gusto ba mo magmalipayon hangtod sa kahangturan? Gikan sa inyong kinabuhi diri sa kalibutan, hangtod moabot mo sa langit? Ayaw ninyo isalikway ang Dios. Ikaduha mga higala. Una, the folly of forsaking. Ang pulong sa Diyos nagingon, if ye forsake the Lord. Ang ikaduha, gingon sa pulong sa Diyos may higala, and serve strange gods. Unsa man na siya? The falsehood of following strange gods. Paglimbong sa pagsimba og dili tinuod nga Dios. Ang strange gods dinhi sa atong gibasa nagpasabot anything we put above gods. Bisag unsa nga butang nga atong gibutang dinhi sa atong kinabuhi labaw sa Dios. So napaganay lain nga butang nga mulabaw sa Dios diha sa imong kinabuhi, that thing become your God. Unsa man na pastor, pwede na may gala imong kwarta. Pwede na career. Pwede na siya trabaho. Pwede na imong negosyo. Pwede na bisan, pwede na may gala, bisan ang imong kaugalingon. Did you know that? Pwede nimo himuong Dios ang imong kaugalingon. That's what Satan said to Eve. The moment you will eat this fruit, you shall be as gods. So, tanawa, ang bakak ni Satanas, pwede nimo himuong Dios ang imong kaugalingon. Kaning mga Diyos, mga higala, they promise joy to us, pero mga igsoon, mga bakak ni sila tanan. Di ni sila tituod maghatag og kalipay sa ato. Busa mamati kita sa gingon sa Dios. Sa diyang niingon siya sa ato, Thou shalt have no other gods before me. 1 John chapter 5 verse 21. Unsa ang giingon mga higala sa pulong sa Dios diri sa ato? 1 John chapter 5 in verse number 21. The Bible says, Little children, keep yourselves from idols. Amen. Magbantay ka mga higala diya sa imong kinabuhi nga walay butang nga imong ipalabaw diya sa Dios. God wants preeminence sa ato ang kinabuhi. Kasabot ba mo preeminence? Gusto siya maigala, siya gyud ang labaw sa tanan diya sa atong kinabuhi. Kung naa kay pinaka-importante nga butang o pinaka-importante nga tao diya sa imong kinabuhi, gusto sa Dios mas labaw pa gyud siya ana.
Gusto sa Dios kung naibutang nga imong top priority nimo, na kay top priority da sa imong kinabuhi. Gusto sa Dios siya pagyud ang mas top pagyud nga priority anang butangan na. Whether trabaho nimo na, paryente nimo na, negosyo nimo na, whatever, kwarta ba na, unsa pa na siya mga higala, gusto sa Dios siya ang labaw anang tanan. Kay kung naagani mo labaw pa sa iyaha, Dios na sa imong kinabuhi. Mo na mga higala, magbantay ta kanang dili ta magsimbag adlong Domingo, naay lahi nga butang nga gihimo natong Dios ana. Because Christians ought to worship God on Sunday. Sama sa akong giingon sa inyo ha, gitudlo na ako sa inyo ganinang buntag mga higala. Kung ikaw nakaila na sa Diyos o saved na kay Migala, you cannot afford not to worship God. You must worship Him. Because He is a great God. Amen? So, bisan pa natin mga importante nga mga appointment, transaction, lakaw, trabaho, whatever unsa pa na mga higala, gusto sa Dios adlang Domingo simbahon gid mo siya. Wa nay mo labaw sa pagkadako sa Dios. Because ang pulong sa Dios, mga higala, nagsulti siya sa tua, thou shalt have no other gods before me. Ipalayo, bantayi ang inyong kaugalingon gikan sa mga idols. So para sa mga Kristiyano dili, pagbantay mo sa mga modern idols, unsay mga possible nga mga idols nga gihimo or mahimo sa mga Kristiyano karon. Young people, mga gadgets nato. Pwede na mahimong idol. Higala paminaw, ang gadget dili dautan. Wala ko'y makita nga malian basta ibutang nimo sa proper place ang imuhang paggamit og kaning gadget. But when it's time to read the Bible, iset aside nimo imong gadget. When it's time to pray, when it's time mga igsoon to worship God, biyae ang imong paborito nga teleserye or salida, biyae ang imuhang mga transaction dira sa imong cellphone mga igsoon, and worship God. Amen ba? Social media, how about greed? Kakog. Bantayan nato na may gala, pwede na mahimong idol sa ato ang kinabuhi. Kung kini na ang imong prioridad kaysa sa Dios, paminaw gihimo na nimo na nga Dios sa imong kinabuhi. Kasabtan nato mga igsoon. Ikatulog ang katapusan. Gingon mga higala diri sa pulong sa Dios sa ato sa Joshua chapter number 24 in verse number 20. Joshua chapter 24 in verse number 20. Basahon nato balik ang verse. Gingon din sa pulong sa Dios, una, if ye forsake the Lord, the folly of forsaking God. Number 2, and serve strange gods. Unsa man na siya? Ang point number 2 nato may higala, the falsehood of following strange gods. Higala again, warningan ta mo, remindan ta mo may higala. Okay? Ayaw mo pailad sa mga butang diri sa kalibutan. Giilad lang mo. Bakak tanan ang ilang mga gisaad sa inyo ha. Parihara na sa gingon ni Satanas kang Hesukristo. All these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Ang gitubag ni Hesukristo, get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only wilt thou serve. Amen. Ayaw mo pagpailad. Say na ay mga promo dira, na ay mga painganyo diha sa ato may gala unya itunong og Domingo, ayaw mo pailad. That's idolatry. Pag matunong nag-adlaw Domingo, pag matunong nag-adlaw ng ating simba, ayaw ninyo ipailalom ang Diyos sa laing butang o sa laing tao. Dapat ang Diyos nagpaibabaw tanan anak nila.
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? That's what Jesus said to us. Agang katapusan is mao ni siya, tanawan ninyo ang ikatulo nga bahin nga giingon ni Joshua diri sa verse number 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods, sarang sunod, then He will turn and do you hurt. Siya mupasakit kaninyo and consume you. Siya mag-ut-ut kaninyo. After that, He hath done you good. Human nga siya mibuhat og maayo kaninyo. Ikatulo mga higala, makita nato diri the fierceness of God's judgment, ang kapintas sa silot sa Dios. Kay balot ang tanan, God is good. Do you agree with that? Na sinati ba ninyo ang kamayo sa Diyos? But don't forget, He is also just. God is a God of justice. He is good, but He is just. Pag kita musupak man ta sa iyahang mando o sa iyahang kabubuton, pasakitan pud ta sa Ginoo igsoon. You see, He blessed Israel, pero giwarningan niya ang mga Israelita, if they turned away from me, God said to them, I will consume them. Hutdon ako sila tanan. Higala paminaw, gibuhat ba na sa Ginoo? Yes, He did. Gibuhat na sa Diyos. Sa diha nga ming talikod, paminaw, sukad nga ming talikod ang mga Israelites sa iyaha, unya nag-serve sila og mga Dios-Dios, ang Dios ming hurot sa ilang tanan. Gipanawag sa Dios ang mga laing nasod og sila gihimong ulipon ato nila mga higala. Gingon sa Bible mga higala in the book of Chronicles mga igsoon nga wa gyud nabilin dito sa nation Israel silang tanan gihimong ulipon sa ilang mga kaaway ug daghan sa ilahan nangamatay. You see, God is true to His word. Pag musulti ang Dios, i-perform niya na. Pag dili nimo, tumanon or tumano nimo. Amen? Pwede ta magbasa in Nahum chapter 1 in verse number 3. Nahum chapter 1 in verse number 3. Tanawan niyo ang pulong sa Diyos. Nahum chapter 1 verse 3. Nakita niyo? Tanawan niyo dire. The Lord is slow to anger. Unsa ang Dios? Slow to anger. Pasensyoso ang Dios. Amen? And the Bible says, He is also the Lord of great in power. And gingon siya may gala, and will not at all acquit the wicked. The Lord hath His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of His feet. In other words, this verse show to us that the Lord is slow to anger, but He will not leave the guilty unpunished. The Bible says, He will not at all acquit the wicked. The Lord hath His way in the whirlwind and in the storm. Pag supako nimo siya, pag rebelde man ta sa iya, pag ato siyang talikdan ug isalikway may gala, padalhan ta sa Dios og kalamidad. Kasamok. Mao na ang buhaton sa Ginoo. You know why? Hebrews chapter 12 verse 29. We need to realize nga ang Dios may gala inguna siya. Hebrews chapter 12 in verse number 29. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri, magbasa tang tanan, ready? Hebrews 12:29, ready, begin. For our God is a consuming fire. Ang atong Dios usa ka nagaut-ut nga kalayo. You see may gala, dali kayo hutdon sa Ginoo ang atong mga panalangin kung kita mo sa likway ta sa iya. Ut-uton niya ba, i-consume niya. Nakasulay na mo kanang maghaling mo. Kuha niyo silupin, diya sa silupin ay mga papel, ay mga plastic, ay mga plastic cup dira may gala, unya sindihan ninyo mga gala. Di ba sindihan ninyo?
og lighter. Pag mo kulok kalayo na ba pwede na hutdon tanan sa kalayo unsa ang nadira tanan sulod sa silupin apil tong balot niya. Bisi ingon ana ang buhaton sa Ginoo pod. Pag ato siyang isalikway, pwede hutdon sa Ginoo ang tanan nga iyang gihatag sa ato. You see? Maayos siya, mupanalangin siya sa ato, pero sa adlaw gani nga kalimtan na nato siya ug ato siyang isalikway ug pulihan nato siya lain nga butang o tao, hutdon niya ang tanan nga iyang gihatag sa ato. Ut-uto niya, i-consume niya. Mo na, balik ta sa Joshua 24 verse 20. Ipakita na ko sa inyo balik mga higala. Gingon diri sa pulong sa Dios, if ye forsake the Lord and serve strange god, tanawan sunod, then He will turn and do you hurt. Musakit siya sa imo. And unsay sunod nga pulong, consume you. Kasabot man ang consume na, di ba? Hutdon mo niya. Tanan nga blessing, sunugon niya. Now, we don't want that, mga igsoon. Mo na may gala, kung kita manggani gipanalanginan ta sa Ginoo karon, no? Dili gyud nato siya kalimtan og isalikway. Dapat damorta nga magmatinumanon og magmatinud-anon sa atong pag-alagad og pagsimba sa iya. Tungod kay nakita nato grabe siya kamaayo sa ato ang kinabuhi. Gipanalanginan ta niya higala. Di ba? Kanilang kinabuhi bisan may gala bisan la dili na rilo, wala okay ra, wala tatagay rilo sa Ginoo, wala tatagay sakyanan, wala tatagayan ning mga butang, electric pan, TV, bahala na maka na mga ginagmay sa bisag kinabuhi lang ang ihatag sa Dios sa tumigala dako na kay nga panalangin. Kay siya lang biya ang makahatag og kinabuhi. Busa mga higala no, dili gyud nato isalikway ang Dios. Oo, ang Dios maayo ug mapinasayloon ng Dios, pero hinumduman nato matarong pud siya og balaan siya. Pag dili nata magkinabuhig tarong, pag dili nata magkinabuhi nga balaan, i-consume taniya. Ut-uto niya. Kasabot mo, anam-anamon niya og ut-ut hangtod mahurot ang tanan nga naa sa imo. Mo na may gala no, in Proverbs chapter 1, moabot ang panahon nga kaning mga katawhan niya magbeg sa iya, manglimos sa iya, magpakaluoy sa iya, pero dili na siya maminaw sa ilaha. Amen ba? Busa karon mga higala, paminaw, karon nga ikaw gipanalanginan pa sa Ginoo, ayaw gyud siya talikdi, ayaw siya isalikway kay ang git kayo ka kung imuha pagyong biyaan ang Ginoo nga siya na ang tuburan sa imuhang kinabuhi. Pag faithful, kuto mag-faithful ka, di ka mahutdan. Amen? Mabuhi ka. Kasabot mo mabuhi ka, ikaw ug ang imong pamilya. Mabuhi mo, bisan pag nagpait mo, bisan pag naglisod mo, bisan pag pobre mo may gala, mabuhi mo basta dili ninyo biyaan ang tuburan sa kinabuhi. Naiamahan ba nga pinangga kanya iyang anak. So tungod mga igala kay pinangga kanya iyang anak, gitagaan niya daghan kay nga mga regalo. Pero sa diha mga igalang, iyang anak nagrebelde, ang amahan pod ning disiplina sa iyang anak. Ingon na gyapon ang Ginoo mga higala. Amen? Dili tungod kay gihigugma ta sa Dios, dili ta niya disiplinahon. Because love does not cancel justice. So ang Dios ingon ana pud siya mga higala. Pinangga ka sa Dios. Gusto ka niya panalanginan. Maubya na nga ikaw gitagaan niyag maing panglawas, giprotektahan ka niya, kamo sa imong pamilya, gitagaan mo bugas, gitagaan mo pangpalit ni yog sudan, gitagaan mo pang pamasahe, gitagaan mo pang
gasolina, gitagaan mo unsa inyong mga desire dira sa inyong kasing-kasing. Sa time nga ikaw gusto ka magka-cellphone, gitagaan kag cellphone sa Ginoo. Sa time nga gusto mo kanang TV, gitagaan mo TV sa Ginoo. Sa time nga kamo gusto mo mag-inom og bugnaw nga tubig, gitagaan mo refrigerator sa Ginoo. I mean, halos kumpleto na gyud mga higala ang inyong mga butang diya sa inyong kinabuhi. Ihatag sa Ginoo sa imo ang tanan nimong mga panginahanglan ug tinguha. Pero igsuon unta dili ka makalimot sa iya. Ayaw gid siya isalikway. Kay sa panahon nga imo pud siyang talikdan og isalikway, know this, He is a righteous God. Pasakitan pud kaniya. Amen. After that He has done you good. Usahay ba no? Naay mga Kristohano maigsoon ba no nga sa gamay lang nga hinungdan ilaha na dayong isalikway ang Ginoo. Naalay paminaw, hapit na mahuman, naalay problema gamay diya sa ilang pamilya, salikway na nilang Ginoo. Naalay gamay nga problema dira sa ilahang trabaho, isalikway na nila ang Ginoo. Nakatubang lang sila gamay nga conflict mga igsoon, salikway na nilang Ginoo. Di na dayon sila musimba sa Dios. Damayon nila ang Dios. Unya mga higala, dito na sila mulingyo, dito na sila muadto sa mga Dios-Dios. Magpatuyang na sila sa ilahang unod nila. Igsoon, ayaw ninyo nabuhata. Kay nga naman mga higala, nakita ninyo nga ikaw ginatagaan matag-adlaw sa Ginoo sa imong mga panginahanglan tanan. So Christian, ang akong isulti sa tanan, don't play with sin. Kay pag save ka, He will discipline you. Ayaw ninyo i-reject si Kristo, kay siya ang mingluwas sa inyong kalang. So in conclusion sa ato ang mensahe karong hapon, ang mga pulong ni Joshua nga iyang gisulti sa mga katawhan sa Dios sa iyang panahon, buhi gihapon hangtod sa atong panahon karon. Ang gingon mga higala ni Joshua, if ye forsake the Lord, it is foolish to leave the fountain of living waters. Ayaw ninyo isalikway ang Dios. Amen? Gingon mga higala ni Joshua, and serve strange God. Ang mga idols, magsaad sila kalipay karon pero magdala siya og kahawang o kadaot sa imong kinabuhi puhon. That's the falsehood of following strange gods. And then finally, ginanta ni Joshua, ang Diyos maayo. He gave you everything you need. Even your desire. Even your wants. Nakita nyo na? Na-realize niyo nga bisan ang atong gusto gihatag sa Diyos. Lord, I want a car. And God gave you a car. Bisag di pa nimo kinahanglan pero mga igsoon gihatag sa Diyos sa imo. Amen? Because He loves you so much. Gipangga ka maayo sa Ginoo. Pero ayaw siya mga igsoon i-disappoint. Kay the moment mga higala nga imo siyang ikambyo sa lain or ikambyo nimo siya sa butang, paminaw mo, He will consume you. He will consume everything that He gave to you. Because God is a consuming fire. Amen. Now, unsay mahitabo mga higala kung ang barko ibaliwala niya ang katong suga nga gihatag sa lighthouse? What will happen to the ship? Ma-crash ang katong barko. Tama? Paminaw mo may gala. Pag imong isalikway ang katong suga, kinsang suga na to? Ang Dios. Unsa ang suga na to? Ang iyang pulong. Amen? Pag atong isalikway ni, o isalikway na to ang Dios, paminaw mo mga higala, madaot ang atong kinabuhi. Magbubata. You see, the warning light was clear. Pero may gala, pag ang kapitan sa barko i-despise niya ang katong suga, bisag unsa pa siya kamaayo nga kapitan, paminaw, maguba gyapon ang barko.
Ang pulong sa Dios mao ni lighthouse nato. If we ignore ang katong warning paminaw, pag i-ignore nato ang kaninga warning. Kay kaninga verse may gala warning man eh. Warning ba o dili? Warning man siya. Pag i-ignore nato ni mga higala, paminaw, ma-crash ta. Madaot ta, maguba ang atong kinabuhi. Ma-consume ang atong kinabuhi. Amen? So karon mga igsoon, ang ako lang i-encourage niya before ta magampo. Just stay faithful. Do not forsake God. Amen? Do not forsake Him because He has done you good. Maayo kayo. Nagbuhat siya maayo sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw ninyo traidora ang Ginoo igsoon. Pinangga kay ka sa Dios unta nga imuha pong higugmaon ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Be loyal to God. Be faithful to Him. Don't desert Him. Don't forsake Him. Love Him and stay with Him. Ito ko ato mga ulo, ipiyon to mga mata. Magampo ta. Father in heaven, salamat kayo Ginoo sa imuhang pahimangno karong hapon. Lord, tabangi mi nga kini nga warning malansang sa amo ang hunahunag kasing-kasing. Nga di na gyud ni namo malimtan Ginoo, pero kani Lord mauni mo pa-remind sa amo sa matag panahon. Labi na kung naay mga panalangin nga imong ihatag sa amo. Lord, nga dili kanamo mailisan over sa mga blessings nga ning abot sa among kinabuhi. Lord, tabangi kami tungod kay huyang ang amuang pagkatao Ginoo. Ang tao dali makalimot. Pero nagpasalamat mi sa imo Lord nga naa ang imong pulong nga kanunay mo pahinumdum sa amo unsa ang dapat nga i-priority namo sa among kinabuhi o unsa ang dapat nga ipalabaw namo sa tanan dinhi sa among kinabuhi. Lord, thank you kaayo sa imuhang kaayo sa among kinabuhi. Thank you sa tanan nga gihatag nimo sa amo, sa among pamilya, sa tanan Lord, tanan bisan ang among mga desire. Salamat kayo atong tanan Ginoo. Pasaylua mi Lord sa katong mga panahon nga amo kang gisalikway o gikalimtan. Lord, be merciful to your people and help them, Father God, nga dili sila mailad sa mga butang dinhi sa kalibutan. Help them, Father, to be loyal and faithful to you. Father God, please move the invitation. Kung kinsa man ang imong giistoryahan dinhi karong hapon, Lord, please speak to them continually and transform their lives. Bless us, O God. I pray this in Jesus' name. Pwede ta mga igsoon, mamalihog ko sa inyo sa pagtindog. O karong hapon, basin ikaw ang giistoryahan sa Dios. Basig ikaw ni mga higala. Ikaw lang gyud pud ang nakaibalo ana. Wala ko nakaibalo. Gisunod lang nako ang gipabuhat sa Ginoo sa ako nga mao ang paghatag sa inyo sa iyang pulong. Ako lang mga igsoon, ako lang gi-declare sa inyo ang iyang mensahe para sa atong tanan. Kaya apil man po ko ani nga mensahe. Dili but pasabot nga ako, pastor ko, kami sa akong pamilya, naami sa ministry, nga dili mi makahimo sa paglimot sa Ginoo. Bisag naami sa ministry, posible gihapon oy. Mga tao lang man tang tanan diri. Higala importante nga karong hapon no, nagyud tay kaning solid gyud nga commitment sa Ginoo. Kay ang Dios may gala mo commit gyud ba ang Ginoo panalangin sa ato. Basta mo commit pud ta sa Ginoo nga sa panahon nga panalanginan ta niya, dili nato siya ikambyo ana nga panalangin. Mo commit gyud ta
nga magpaubos ta kanunay sa Ginoo ug dili gyud nato siya isalikway. Siya ang nagpakamaayo sa imo igsoon. Maayo jud kay ang Ginoo. God is good. God is good all the time, and all the time God is good. But many times in our life, siya nga nagbuhat og maayo sa ato, siya pa ang atong gisalikway. Usahay salikway pa nato ang Ginoo over sa gagmay lang nga butang, gamay lang nga problema, nabiki lang tagamay, isalikway na dayon nato ang Ginoo. Dili na dayon nato siya isimba. Ayaw siya isalikway son. Keep serving Him, keep worshiping Him. He is so good in your life. He is so good in your family. Wala ninyo nakita ang iyang gihatag nga grasya sa inyong pamilya? Dako na kayo na nga panalangin igsoon. So I encourage you this afternoon, why don't you come and magpasalamat sa Ginoo because He is so good in your life. Maybe mga kag-sorry sa Ginoo karon, Lord, forgive me. Na time Lord, nakasala jud ko sa imo, Lord. Sa iyong kalimot ko Ginoo, madamay pa ka na ako, Lord. Pasaylo ako Ginoo. I will not do it anymore. I will be faithful to you, Lord. I understand my life here on earth is like a wind. Lumalabay lang ko din. Lord, dili na nako ni sayangan. I will be faithful and I will be loyal to you. I will stick with you no matter what. Dili ta ka isalikway Ginoo. Pwede ba ka anak mosulti sa Ginoo karong hapon igsoon? Pwede ba? If you want to do that with all your heart, with sincerity, in sincerity of your heart, anhi diri sa altar igsoon. Ganahan kay maminaw ang Ginoo ana.